nandito na naman po mga kapatid, si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction or opinion po dito sa nangyayari po talaga ano. At sa tingin ko nga po si Daddy Frankie talaga ay naubusan na rin ng pasensya. Ano po mga kapatid, ako ay grabe po talaga ang nangyayari ano. Na talaga pong wala nang kahihiyan po si Ansing. At si Daddy Frankie nga po at sa tingin ko po ay naubos na rin po yung pasensya niya, no? Kahit po anong haba-haba po talaga ng pasensya ni Daddy Frankie ay naubusan na rin po, 'di ba po? Kaya alam niyo po mga kapatid at ito nga po si Poriman ay nagsusumbong kay Daddy Frankie. Ito po pakinggan natin. Hollow Blocks 300? Bakit? Akala ko ba, di ba yung nakaraang araw, sabi mo, i-order mo na lahat, kompleto na yung Hollow Blocks? Hala! Humingi. Oo nga, Dad. May nakita ako doon sa likod. Hollow Blocks. Tinakpan pa nga niya ang tundel. Oh, di ba? Nung last na punta ko dito, tumungtong pa nga ako dito para kunin yung langka eh. Sa'yo, Hollow Block. Bakit tinalukbungan yung Hollow Block? Parang may makita. Tinakpan pa ng bike at saka mga ano. Alak ka, Ansing talaga. Wala ka talagang kahihiyan. Mga kababayan, no? Magandang hapon. Papunta po kami kila... Alam niyo po mga kapatid ano, kasuportahan na lang natin si Daddy Frankie ano, dahil ako po talaga sa ngayon po ay mga viewers po ang tinitingnan ko kung ano po ang mga reaction nila. At natatawa na lang po ako sa bawat reaction po ng mga viewers na mayroon din po na nagsasabi na ikaw siguro mamalo ay na ano na rin ni Ansing. Yung tawag doon na hypnotize ba? Ako'y, alam niyo sa totoo lang po mga kapatid, ako'y natutuwa po talaga sa mga viewers dahil mga sari-sari pong reaction nila na may gaya ko rin po na naaawa na naaawang naiinis. Pero marami din po talagang inis na inis, 'di ba po mga kapatid? Dahil sa totoo lang po, ang tinitingnan ko na lang dito po yung mga reaction ng mga viewers na binabasa ko po talaga na grabe po talaga ang impact ng ginagawa ni Ansing dahil sa totoo lang talaga mga kapatid, kung hindi talaga mahaba ang pasensya mo, baka talaga ay masabunutan. Pero ganun pa man po mga kapatid, ako kahit po ako'y naiinis ay ginagawa ko na lang po na katatawanan ang reaction po ng ni Ansing dahil talaga sumubra na rin po talaga. Napaka sinamantala ni Ansing yung kabaitan ni Daddy Frankie na marami ngang nagsasabing mga viewer na naging sunod-sunuran na lang daw si Daddy Frankie. Pero alam niyo po mga kapatid, si Daddy Frankie po ay talagang nasagad na rin sa pasensya, no? Na talagang mauubusan ka talaga pag si Ansing po talaga yung binigyan mo ng pansin. Pero ganun pa man po, si Daddy Frankie po ay tumutulong lang po para mapabuti po ang kalagayan ni Oliver. Ano? Kay Oliver niya na lang po yung iniisip, hindi na si Ansing. Kahit po na nandyan na po yung pagiging abusado ni Ansing, talagang sinagad-sagad na rin at sinasamantala talaga po. Ano? Palagay ko nga po yung kaya kinuha yung Hollow Block dahil ayaw magpalamang talaga ni Ansing kay Kuya Gigi. Malay mo nga kung hindi tuloy yung bahay ni Kuya Oliver, yung mga materialis po yan, naisip ni Nanay Ansing na baka si Kuya Gigi po ang mapagbigyan ni Daddy Frankie kisa sa hakutin na, wala naman na po dyan na, kung nandyan na yung mga materyales, palagay ko po hindi na po yan hakutin ni Daddy Frankie, ano.
Pero sayang talaga po. Mabuti na lang po at nagkasundo-sundo silang magkakapatid. At yun nga, na panuorin natin yung update ni Mami Rochelle at ni Daddy Frankie sa kanyang vlog, ano? At sa mga viewers naman, ako'y natutuwa sa inyo dahil kahit kayo na inis, nandyan pa rin po kayong patuloy na nagsusuporta po kay Daddy Frankie. Yun ang importante po mga kapatid dahil wala naman pong kasalanan si Daddy Frankie. Tumutulong lang po at iniisip niya lang po yung kapakanan po ni Oliver dahil lagi niya pong iniisip na baka daw mabaliwala po yung effort na ginawa ng team niya. Ano, totoo po yun. Kaya sa ngayon nga po, na kahit inis na rin siya o dito kay Anseng, ay si Oliver pa rin po yung naiisip niya, yung kapakanan ni Oliver. Na iyan po ang matatawag natin kay Daddy Frankie na tunay talagang tumutulong sa kagaya po nila Oliver. Ano po, na kita naman natin po yung pag-alala ni Daddy Frankie. Kaya ginagawa niya po yung lahat ng makakaya niya po para lang po ay pabuti si Oliver. Yun lang po ang importante dito na kahit nga sabihin po, alam niyo po mga kapatid, ang hinangaan ko po kay Daddy Frankie talaga na kahit anong sinasabi niyo na sunod-sunuran si Daddy Frankie, oto-oto, na pagsabihang pambubo. Alam niyo po si Daddy Frankie, baliwala po sa kanya yan dahil alam niya po yung ginagawa niya pong kabutihan, di ba? Kaya nakakahanga po. Kung sa iba-iba la po yan, nako, nasupalpal na po kayo. Pero si Daddy Frankie, sabi naman niya, hindi siya nasasaktan dahil alam niya po yung talagang ginagawa niya. 'Di ba? Ng paraan kung papaano po mapabuti si Kuya Oliver, 'di ba po? Kaya yun lang po ang nakakatuwa po lang dito kay Daddy Frankie dahil may mga bagay talaga pong dapat natin unawain na alam naman natin po ang mga viewers na iba't ibang iba-iba po yung kanilang pananaw. Mayroon po na naiintindihan nila si Daddy Frankie. Mayroon inis na rin kay Daddy Frankie. Dahil nga po dito, kay Anseng. Ano po? Pero ganun pa man po, inaabangan pa rin po yung mga upload. Gaya ko po. Kahit ako'y inis na rin po kay Aling Anseng, pero kinakalma ko po ang sarili ko na ayaw ko pong ma-stress dahil pag na-stress tayo, kung ano-ano na rin po ang masasabi natin. Dahil simulat po na nakilala natin si Aling Anseng, ganun na po siya kung magsalita. Kaya kailangan na lang natin po abaan ang pasensya. Gaya po kay Daddy Frankie. Ano? Pero hindi po natin maalis na uintindihan ko rin po ang mga viewers na kahit po sila ay inis na, nandiyan pa rin po yung suporta nila kay Daddy Frankie. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, Mama Lu, mukha ikang nahipnotize ka na rin ni Anseng. Alam niyo po, kinakalma ko lang po dahil ayaw ko rin pong makapagsalita ng hindi maganda sa kagaya po natin dahil tayo po mga kapatid, wala tayong karapatan mang-insulto. Totoo lang yon. Ayon lang po sa nakikita natin kay Anseng, kaya tayo po ay nakakapagsalita ng hindi maganda. 'Di ba? Pero sa totoo lang po, kahit papaano, respeto pa rin po natin dahil iyon ugali na. Ano? Kaya ito pakinggan natin po yung Ito ako kanina boss ng block na 300. ayan. Hollow Blocks 300? Opo. Bakit? Akala ko ba, di ba yung nakaraang araw, sabi mo, i-order mo na lahat. Gusto God, kaya ako pumunta dito at kaya nasimulan na dahil nag-message na sa akin si Kuya JJ. Bagamat wala pa siya, nasa trabaho niya. Nag-message na po kasi sa akin na pwede na raw gawin. Nagkasundo-sundo na silang magkakapatid dahil yun yung sinabi ko na kay Nanay Anseng nakausapin yung mga ibang kapatid na
Iyan po ang importante po sa magkakapatid. Yung kahit tayo nagkakasagot-sagutan, nagkakatampuhan, ang importante po, manatili pa rin yung magkasundo, magkaisa bilang isang magkakapatid. Iyan po dito yung importante, ano? At ito po. Usapan. At thanks to God, dahil sa advice natin, tumawag, nag-message din si Nanay Ansing sa akin na okay na daw. Nagkasundo na ituloy na yung bahay. Kaya 2 araw after, nandito kami. Kaya lang hapon ng mga kababayan, umuulan. No? Pero hintay-hintayin kung dumating si Kuya Gigi at saka si Nanay Ansing. At mamaya, pag hindi na umuulan, papasilip ko sa inyo yung bahay. Sana tumigil mga kababayan. Malamig. Nakalimutan ko pa namang magdala ng jacket. Kasi pag alis namin sa bahay, going mission, walang ulan. So yun na, pagdating ng hapon, bigla-bigla, no? So, Tag-ulan na nga po sa atin at nakakatakot po lalo na kung darating na ang bagyo. Sana nga mo ay madali matapos yung bahay ni Kuya Oliver. At pag nabubunga naman na yan daw, sabi nila, at kahit papaano po makakapagtrabaho pa rin yan. Ang importante po yung itong usapin na magkakapatid ay nagkaayos na. Ano? At ito po, pagpatuloy natin. po? 2 araw na kayong nakagawa. Oh, sige, kumusta ang bahay? Magandang pagkagawa. Oh. Nandun ako kanina boss ng block na 300. Hollow blocks 300? Opo. Bakit? Akala ko ba, di ba nakaraang Alam mo mga kapatid, dito ako excited po sa Hollow Block. Alam niyo mo, sa ginawa ni Nanay Ansing talaga, mga kapatid, yung kinuha yung Hollow Block, ayaw talaga magpalamang kay Kuya Gigi, Kaya sasabihin niya, kung hindi matuloy ang bahay, kukunin ko na para ipagawa niya yung bahay niya. Grabe po. Pero sabi mo, i-order mo na lahat, kompleto na yung hollow blocks. Ala, poreman, Humingi nagsumbong. ng si? Ala, Ala. di ba nung pag-alis namin nakaraan, marami dyan? Ay, Ala. Kaya nag-order ako ng 300 boss. sa kanino humingi? Kaya mga kasama ko boss. Humingi siya? Opo. Hindi naman pala ninakaw, humingi daw po. Low block. Tinakpan pa niya ang tulday. Ala, bakit? Ala ka, poreman. Magagalit sa'yo si Nanay Ansing. Tama na sana kung Dahil doon kasi tinapos kaya nag-order ako. para sa CR na lang. So, kailan darating yung 300? Bukas na. So, bukas, pero yung 300, sasakto na yun, final na yun, ha? Ano na yun boss? Dito mo na lang ipalagay sa may bandang likod, ah. Opo. O baka makuha pa ni Nanay Ansing. Mga kababayan, kasi nakaraan, yung halubak dyan, yun yung pinagparkingan ko, puno yan, mataas, tinungtungan ko pa nga yun. Ayan. Alam mo ba, talaga, natatawa talaga ako dito sa Kinanay Ansing doon, dahil nung dumating noon ng mga materyales, mga kapatid, talagang humihingi na siya. Sabi naman ni Daddy Frankie, aba, ay hindi pa nga nakakapagsimula, ay maghintay ka kung may matira. Ay talagang sigurista. Talaga pong kinuhan niya na talaga yung hollow block at yun nga tinago at tinakpan. At natawa po ako, pakinggan natin. Marami rin. Kaya nga akong ginukay doon. Ha? Meron pa akong maasin tagaan doon. Yung hukay, para sa septic tank. Opo. Para magandang tingnan doon sa ito. Oo. Dapat lang. Kailangan maganda, no? Opo. Pero sige, may nakita ka ng hollow blocks doon? Meron doon. Tinakpan ng tulda. Dami na. Ano ba yun? Sige, bahala na. Okay lang yun. Pero kausapin pa rin natin. No? Sa 10 lang yata natira. Ano? Kunti na lang. Maulan kasi mga kababayan. Natatawa talaga dito, Hindi natin Te. muna punta kasi mahirap Ano, magkasagot. Mahirap maulanan, giginawin ako. Stop yung gawa nyo, Foreman. Mulang nung... Ang lakas talaga ng ulan, Alas nakakatakot 3 ang minsan. simula. Pero in a whole day kahapon, nakapaggawa naman kayo.
Oh, medyo mabilis naman yung gawa mga kababayan eh. Yung nagawa namin tapon. Marami kayo? Kaya marami yung nagawa namin tapon po. Whole day. Sige, salamat Foreman. Pasensya ka na. No? Galing pala yung yung asawa ko dito. Opo, opo. Oo, salamat. Very good. Oo nga, nag-update nga si Yun lang, Mami mga Rochelle. kababayan, no? Hintayin natin si Kuya JJ. Salamat, Foreman. Sige, bukas darating yung hollow block. Dito mo na lang ilagay, Opo. Sige, paano po mga kababayan? No? Kuya Oliver, buti nandito ka kay dito ka kay bahay ni Kuya JJ. Kumusta ka? Kumusta pakiramdam mo? Mabuti. Puro ka mabuti. Huwag ka na magyoyosi, ha? Kumusta ang nararamdaman mo? Oh. Alam niyo po, sa totoo lang mga kapatid, ako ay tawang-tawa talaga ako dito sa Kiansing, dahil hindi na nakapaghintay kung matapos man yung bahay ni Oliver, talagang nagpasiguro po talaga, Ito yung tinatawag na sigurista. Na ayaw malamangan talaga. Siguro naiisip niya na malalamangan ako ni kuya ko, Kuya GJ. Pero sa totoo lang po mga kapatid, kaunting pino lang anseng, maghintay ka kung may matitira, at kung wala naman, total, kung magpakabait ka lang, ay marami naman naaawa sa'yo, di ba? Ang ginagawa naman talaga ni Daddy Frankie, yung kabutihan ng inyong kapatid, at sana naman po maalagaan nyo na wag nyo munang isipin na kung anong mayroon si Oliver ay aangkinin mo, hindi po. Dahil yung bahay na yan na pinagagawa ni Daddy Frankie, kung sakali man mawala si Kuya Oliver, I'm sorry, ay para sa inyong magkakapatid yan. Na wag lang yung iisipin mong ikaw ay makakalamang. Sa totoo lang po mga kapatid, ang magkakapatid po, hindi iniisip na makalamang ka sa kapwa mo. Lalong-lalo na kung kapatid mo din lang naman, magbigayan. Diba? Siguro, sa nakikita po natin dahil nga sa kahirapan ng buhay, kaya yan ay ayaw magpalamang. At yun nga yung tingnan mo ngayong alo block. Hindi ako maka-move on po sa alo block na itinago. At si Daddy Frankie nga po ay nalos na rin yung pasensya, naubos na rin. Diba? Nagagalit na rin. Dahil inuna pa niya itago yung hollow block at simento na alam naman yan na nagpapagawa yan ng bahay ng kapatid niya. Sana ay at saka bago-bago, wag yung puro hingi. Mahirap po sa tao yung sinasamantala ang kabutihan ng tao, gaya ni Daddy Frankie. Ang masasamay ko na lang sa'yo, Aling Ansing, magbago ka na. Dahil minsan, ang tao po talaga ay makakapagsalita sa'yo. Ayan, suportahan na lang natin si Daddy Frankie. At sana po ay patuloy natin na suportahan na lang. At umahanga po ako sa mga viewers na kahit po gigil na sila, nandiyan pa rin po yung suportan nila kay Daddy Frankie. At sana po magbago si Ansing. Marami pong salamat at support po sa team Daddy Frankie at Aling Rochelle. At siyempre naman po, pakiyakap naman po si Malo de los Santos. Yung hindi pa po nakasubscribe kay Malo de los Santos, please subscribe po Malo de los Santos. At punditin nyo po yung all button para lagi kayong update sa mga reaction ko. At ito nga, mga kapatid, kapag may alam, hindi tayo malilinlang. God bless you po sa inyong lahat. Marami pong salamat. Pakatamsak naman po. Marami pong salamat sa inyong lahat. We love you!